Parang ganda na nung testimony. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Come on, let's all stand up. Today is Sunday. And just like we talked last Sunday po, Sunday is a very special day. Tama ba? Can you find 3 person and just encourage him 1-2 words to encourage that person? 3 tao, okay lang po ba? Room around tayo. Sige po, let's room around and just say 2 to 3 things about him or her. Yan, you look so great today. Amen. Anong GCash number mo? Pwede yan. Oo. Anointed mong kumanta kanina kahit di naman siya kumanta. Amen. Thank you, Jesus. Parang wala nag-i-encourage sa akin. Thank you so much. Amen. Alam niyo po, ang gaganda po at ang gagwapo po ninyo ngayon. Amen? Parang iba suotan natin ngayon Ako po talagang I promise myself every Sunday I'll try my best na magsuot ng bagong damit. Hindi man bago, minsan ukay pag wala ng budget. Tama ba? Bagong laba. Tama? Oo. So, basta para kay Lord, we're gonna give our best. Amen? So, before I start, before I preach the Word of God, alam ko, excited tayo to honor the Lord by giving our first fruits. I'll be just, magkakaroon lang po tayo ng, short video about the coming LPF, kasi po every year we celebrate Love and Purity Fest. Okay? At siguro some of you are asking, siguro sa mga youth lang yan. No, this is for everyone. No, bawat edad po ito, bawat seasons of life, ay makakatulong po sa atin ito. So before I preach, let's watch this video. What if marami nagkakagusto sa akin pero ikaw lang para sa akin? What if nihintay ko lang na mag-break kami ng jowa ko para jowain kita? What if, sabi ni Mama, magsama na tayong dalawa? Meeting the right person given by God is a miracle. Put a beautiful boundary around his gift of sexuality. Because your choices are not just about you. God is in the business of restoration. Marriage is the best avenue for you to become like Christ. Grabe naman yun. Sana all may ganong klaseng kagaling na trailer. Anyway, ang ganda po ng ginagawa ni Lord. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay vision na binigay ni Lord sa Puso Movement. So Puso Movement po is being used by God to change the LGUs, okay, the campuses. Okay, actually yung gaganapan po after po ng Tarlac, kaya ang gaganapan po diyan is that Nueva Ecija. Alam niyo po ba na ang Nueva Ecija, short lang po, ang Nueva Ecija ngayon ay meron po silang Christian na governor. At yung Christian governor po yun ay ginamit ang Puso Notebook, okay, or ang Puso Team, okay, to reach out campuses for Jesus. Ibig sabihin, ngayon po ay gumagawa si Lord ng matinding miracle sa Nueva Ecija. At this coming, after po niyan, March 9, sa susunod po na week, okay, ay meron po silang free, okay, na Puso LPF na ginastusan ng government
at makakapag-reach out po sila ng, I think, humigit kumulang nasa 7,000 iba't ibang edad, young people, students, mga working people, and even mga nanay, tatay to reach this generation, kay at turuan sila to live a life of purity for the Lord. Amen? Okay lang po ba kayo? Alam niyo po, ang laki ng gagawin po ni Lord. Kaya sa totoo lang, ako rin po, busy po kami this month of February. But I believe God will do something amazing in this conference. Amen? At ang good news ko po sa inyo, yung good news? Sa Manila po, pag gaganapin po sa Manila, yung mga a-attend sa Manila, pag medyo mas marami kang pera, 500 pesos po ang registration. Plus pamasahe pa natin. Tama po ba? Sino po dito? Di ba ang hirap-hirap? Gigising pa tayo ng alauna, madaling araw, 2:00 para lang makapunta sa mga conferences na yan. Pero alam niyo po ba, meron na po tayong mas malapit, and that's Tarlac. Okay? I think, lang yan, an hour or isang oras mahigit, siguro an hour and 30 minutes, nandun na po tayo. So mas mura po ang pamasahe. Ang good news, mas mura ang registration. Tayo sa akin, magkano? 100 pesos lang. Di ba? So please, join us, okay, and let's make history, okay, by sharing, diba, that this world needs someone who is pure and promote that love, that fight for what true love is. Amen? Okay lang ba kayo? Parang ako lang excited. Alam po, excited kayo, Mas excited lang kayo sa gagawin ni Lord this morning. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Today po is our first, pogi naman yan. Sino kaya yan? I hope to see him in person. Ito, hindi ko nakikita yung sarili ko in person Kayo lang nakakita sa akin, kaya kayo blessed na blessed po kayo. Ako, salamin ko lang nakikita yung sarili ko. Ayaw talaga. Okay, sige, first fruit. Can you tell with me, first fruit? Okay, first fruit. Okay, ang salitang first fruit po, ay galing sa Hebrew word na bikur or bikar, which means promise to come, okay, or anticipation. Ito ay pangako na parating. Sino po dito, pinangakuan po kayo na nagpadala kay ang kamag-anak nyo sa ibang bansa? Tama ba? Sino po dito, masayang-masaya ka? Tapos, nabili pala ng isang vlogger, di pala, iba pala yun, may issue ganun ngayon, di ba? Yung hindi pumupunta sa kanila yung mga binayaran. Anyway, that is, yun nga, a promise to come or anticipation. So, first fruits is about anticipation. Okay? Ito ay, nag-e-expect ka na mayroong mangyayari. Okay ba? So, hindi masama po, siguro nakakarinig kayo ng mga testimony, kaya ako nag-first fruit kasi gusto ko lang talagang i-honor si Lord, kaya hindi na ako nag-e-expect. No, wrong. Why? Kasi ang first fruit was designed by God for us to anticipate. Ibig sabihin, kung mag-first fruit ka, hindi masama na mag-anticipate ka o mag-expect ka ng result. Why? Kasi ganyan talaga dapat itrato ang first fruits. Because it is a promise to come. Anticipation, may darating, kaya mo gagawin to. Of course, andun na yung susunod tayo. Sa Bible po or sa culture po ng Israel, meron silang 7 feast. Pero sa ngayon, 3 feast pa lang po ang ginagawa. Okay, ano po yun? 3 po yun. Una is the Passover feast. Wala po dyan, wala mo na yan. Susunod yan is unleavened bread feast. And last is the first fruit festival or the feast of the first fruits. Okay? And usually po, ginaganap ito sa panahon natin ngayon, April. Pero sa kanila po, ang April is first month of the year nila. Kasi iba po ang calendar natin sa calendar nila. Nagigets po natin? So sa atin, it is January. So ginaganap lang natin siyang first week of February para talagang, di ba, yung iba kasi ang gusto nila, buong buwan, okay naman po yung whatever na binigay ni Lord sa inyo na desire. So, ang Passover is ginaganap Friday. Ang unleavened bread, Saturday. Ang first fruit, Sunday. Okay ba yun? So, another first fruit na another Sunday na naman. Okay? So, pag isa-summarize pala natin ang ibig sabihin ng 3 feast na ito ang ibig sabihin, alalahanin ang milagro ng nakaraan. Okay? Yun yung nangyayari sa Passover. Lumakad ng malinis sa Diyos, yun yung unleavened bread, kasi hindi dapat sila kumain ng mga pagkaing may yeast. Okay? At uulitin niya muli ang ginawa niya dati sa darating na panahon. So ito yung ito yung summary
ng Passover, unleavened, and first fruits. Okay po ba yun? Malinaw po ba yun? So, celebrating and practicing first fruits pala is the joyous anticipation. Dapat pala masaya tayo ngayon. Ang problema sa'yo kasi malungkot ka eh. May nakita ba kayong pinagsabihan na papadalhan pero malungkot? Okay lang kayo? Parang dapat nga mas masaya ka ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi si Lord prepare niya na yung March, April, May. Ang iniisip mo yung sahod ko ng January, sabi ni Lord, anak, isang buwan lang yan. I will prepare your future. Wala kang haharapin na future kung hindi ka nag-first fruits. Kaya importante that we celebrate first fruits. So, masyado nang matagal na overview ito. Pero last year po, I did share about first fruit. Tama ba? Pinag-usapan natin, parang hindi nyo na maalala kung may notes pa kayo. Pero papakita ko kanina yung first fruit, what it is to God. Ano nga ba ang first fruit? So, overview lang tayo. Kung mabalikan nyo, maganda. Kung hindi, ito yon. So, anong overview last year? Pinag-usapan natin that the Lord claims ownership over our first fruits. So, natutunan natin na ang first fruits pala, hindi sa tao, sa Diyos yun. Pangalawa, ang first fruit is holy to the Lord. So, banal po yun. At hindi natin pwedeng hawakan yun kasi kay Lord yun. And last but not the least, it honors God. Honors is more than respect. It is higher than respect. Ito po ay pagbibigay ng malalim na paggalang sa Panginoon Diyos. Di ba na-share nga nasa sa mga connect groups natin na masasabi mong nag-honor ka kapag masakit para sa iyo yung ginagawa mo at gagawin mo sa taong yun. That's honoring. So today, are you excited? Let me explain well the scope of first fruits in the Bible kasi maraming nagsasabi rin na ang first fruits ay Old Testament lang. Okay, ako po ay New Testament na. O kaya naman namatay na si Christ, kaya wala na dapat first fruits. So let me share a message today that will debunk that idea, di ba? So, yun nga, today, tignan natin in the scripture at pag-aralan natin, ang pag-aaralan natin ay manggagaling kay Apostle Paul. Sorry lang po, Pastor Paul ako, kaya Apostle Paul ang pag-aaralan natin. Okay ba yun? So, Apostle Paul is a doctor of, galing po niya, about theology. So, basahin natin, anong sabi niya sa Romans 11:16? Sabi niya, if that part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Yan. So, binanggit na naman ng first fruits. Sabi mo nga, first fruits. So, ang tinutukoy po pala dito, okay, ay bansang Israel. Okay? Na, yun nga, pero nag-draw siya ng principle mula first fruits at ipinapakita ang epekto ng first fruits sa sino mang mag-a-apply nito sa kanyang buhay. So, nakita rin natin dyan, meron siyang sinabing word dyan, the dough, yung dough, sabi mo nga, dough. A dough po is a mixture of flour, water, and other ingredients baked to make bread, cookies, etc. At alam niyo po ba na sa panahon natin, yung dough, okay, ay pumapantay na may equivalent, meaning, okay, sa pera. Sabi mo nga, pera. Kapag ginagamit sa panahon natin ang salita. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi niya dyan that yung it affects the whole batch of harvest in the whole year. So, pag yung first fruits daw binigay mo, sabi niya dyan, aapektuhan niya yung future o yung kabuuang harvest mo sa buong taon. So, kung ang analogy nito ay puno, for example, puno, ito ang ibig sabihin ni Pablo. Ano yun? Sige, pakita natin dyan. That if the root is offered as first fruit, yung roots, so it is now holy, dedicated to God, consecrated to God, and owned by God, and so are the branches. So lahat na ngayon, nang tutubo doon sa puno na yon ay holy at first fruit para sa Lord. So lumalabas po na yung unang first fruit mo sa Lord, hahawa na magpapabanal sa lahat, pati sa susunod mong harvest, collection sa darating na araw. Amen? Grabe, kakastart ko pa na may nagtatas na ng gawin. Hi, Jury.
So pagbigay mo ng first fruit pala, lahat ng papasok sa'yo sa taong ito, banal na. Ibig sabihin, dahil holy yung papasok na sa'yo ngayon, nakakasiguro kang ang pagpapala diretso sa'yo kasi ibinigay mo ang first fruit mo sa Kanya. May mga times ba sa inyo na may natatanggap ka pero parang hindi mo natatanggap, nawawala din? Kagagawan ng kaaway yun. Yung hindi mo na-experience yung saya ng pagpapala mo. Di ba yung dumadaan lang sa yung pera tapos yung pala may babayaran ka ng utang kaagad. Tama ba? So ngayon, tanong ko sa inyo, pag ng first fruit ka, paano ngayon magagalaw ng kalamidad? Sabi ni Lord, banal yan. Banal ngayon lahat na papasok sa'yo. Paano siya magagalaw ngayon ng demonyo? So ang first fruit pala nanghahawa ng buong puno, buong tinapay at buong ani. So the issue, the teaching of the first fruit is only covered by the Old Testament is wrong. Sabi mo nga, wrong. At ang good news ko po sa inyo, we will derive from New Testament today, meaning the concept and principle of first fruits are applicable up to this day. Nga pala, ang first fruit noon is a law, batas. Okay? So when Jesus Christ died, lahat po ng law, tinanggal ni Lord. Okay? So ibig sabihin, hindi na natin kailangan gumawa ng isang batas para lang mahalin tayo, tanggapin tayo ni Lord. Wala ka pang ginagawa, tanggap ka na ni Lord. Okay po ba yun? Pero ang nangyari sa New Testament, yung batas, ginawang principle. Nagets niyo ako? Yung batas, hindi na siya batas ngayon, pero ginawa na siyang prinsipyo. At applicable siya even up to this day. So balitan natin ngayon ang New Testament, pero survey tayo sa Old Testament, and this time I'll give you good example of first fruits na hindi natin nakikita sa Old Testament. Are you excited? Before anything else, let us pray. Panginoon, Lord, we declare that this is a powerful Sunday. Lord, speak to us today. Lord, dalangin ko po, ma-encourage kami ngayon, or use us to be a channel of blessing. I know you will bless us today. I know we will honor you today. Pero help us, Lord, to be a blessing then to each and every one of us right here. And I pray, Panginoon, that we will understand your word today, Panginoon, that this word will not just encourage us, but will change us, at magkakaroon kami ng magandang theology about what first fruit is. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So unang-una, first fruits is about first. Sabi mo nga, first. Sabi mo, una. Okay, at makikita natin yan sa buhay ng magkapatid na si Abel at sino? At si Cain. So, kumain na po ba kayo? Hindi pa. Kami, meron ba? Kumain na pala kami. Genesis 4, 2b to 7. Basahin ko po. Now, Abel kept flocks. Pag yung medyo social, Abel kept flocks. Yan. And Cain worked the soil in the course of time. Take note the word in the course of time. Okay, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. So nag-offer itong mamang ito. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn. First fruit po yan of his flock. So the Lord looked with favor on Abel and his offering. Okay? But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Bakit ka galit? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted?" Pag ginawa mo yung tama, hindi ba tatanggapin ko yung offering mo? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So, ngayon, ang tanong ko po, nung pinag-aaralan ko po ito, ang issue ba dito is love offering? Kasi parang unfair naman ni Lord. Parehas na nag-love offering yung dalawa, tama ba? Nag-offer sila kay Lord eh. Ito ba ay patungkol sa love offering? The answer is no. Ang issue ba dito, tithes? Parang mas magaling na kayo sa akin. Alam nyo na agad. No. Yes. No. O tama, no pala. But the issue here is about first fruits. Can you say with me, first fruits? So may dalawang magkapatid na may parehong may trabaho. Yung isa, ang trabaho niya magsasaka sa lupa at yung isa naman nag-aalaga ng kawan.
At makikita natin doon, next mo, sabi niya, in the course of time. Ibig sabihin, merong tinakdang araw sa araw na yun. Merong dapat silang ginagawa sa araw na yun. May specific time na ang dalawang ito ay nagdalan sa Panginoon ng alay. May particular season of time and both of them offer. So, obserbahan natin kay yung dalawang magkapatid. Okay po ba yun? Sabi niya, si Cain brought some fruits from the soil as an offering. So, nagdala siya some of his fruits from the soil. So, nagdala siya as an offering. Okay? Yan si Cain. Si Abel naman, okay, Abel also brought an offering to the Lord. Okay? Fat portions. So, talagang ang kagandahan nito, talagang in-identify na matataba yung binigay. Of the firstborn. At merong word na firstborn of his flock. So, tignan natin, what's the difference? What is the difference? So, si Cain, makikita natin yan, nagpakita siya ng some fruits. Nagdala siya ng offering, okay, dala-dala niya, okay, pero some fruits. So, possible na yung offering ni Cain ay pwedeng sobra-sobra ng ani niya o pwedeng tira-tira ng ani niya. Nagets natin? At pwede natin itong tawaging Cain's term. Ito yung term niya para kay Lord. Pero si Abel, makikita natin yan, ang in-offer niya kay Lord is the firstborn of his flock. Ang dami niyang flock, pero ang ginawa niya, yung unang-una, yung firstborn, okay, at pinakamataba, yun ang in-offer niya kay Lord. Anong result? Ang result niyan, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain, his offering, he did not look with favor. Magugulat kayo ha? Listen to this. Hindi nagustuhan ni Lord ang offer. So, ibig sabihin, possible pala na nagbibigay tayo kay Lord, pero hindi siya masaya. Nakita natin dun. Hindi tinanggap ni Lord. Ibig sabihin, may gustong makita si Lord sa offering. Hindi sapat na nagbibigay lang tayo. So tayo sa akin, ano yun? Parang lumulungkot ulit kayo. Sabi ko, anticipation in the past. Amen? First fruit. Sabi mo nga, first fruit. Kasi nga, God is the God of first. So pwedeng yung kay Cain, hindi first. Sabi ko nga, pwedeng tira o sobra nung kanya. So ano nangyari? Sabi doon sa next verse, why are you angry? Bakit ka ngayong galit? Nagugulat ka, maraming Kristiyano, galit kay Lord. Lord, nag-first fruit naman ako. Ang tanong, first ba talaga yun? Di ba? So, why are you downcast? Sabi niya, Lord, kung ginawa mo yung tama, hindi ba dapat tatanggapin ko yun? Pero hindi mo ginawa yung tama, sabi ni Lord. Ihamulan mo naman ito yung time to celebrate first fruits. So, the principle pala, okay, is what? Is that next? Is that every first thing, whether men, animal, harvest, must be offered to God and must be surrendered to God as first fruits. Sino po mga panganay dito? Panganay na anak. Yan. May panganay bang asawa? Ganun. Marami pala, no? Hindi, joke lang, no? So, panganay na anak. Alam niyo po ba ng panganay anak ay para kay Lord? Kaya kami po, in-offer na namin si Gianna kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto kong si Gianna maging doktor. Pero sabi ko, Lord, kung ano yung calling mo sa kanya, yun ang mangyari. Si Gianna, hindi po sa amin, Lord. First fruit namin siya. Amen? So, bahala ka na, Gianna. Di ba? Hindi, joke lang. Amen? So, ibig sabihin, ang mga panganay, palabas sa panganay, lahat, hayop, ganun. First fruit kay Lord yun, hindi yun sa atin. That's the principle. So, ano nangyari? Di-reject ni Lord, hindi pala yun yung una. May binibigay ang tao na nakikita ni Lord, pero hindi niya nakikitaan ng favor. At may binibigay ang tao sa panahon natin ngayon, okay, na nakikita ni Lord na may favor. So pag nagbigay pala tayo ng first fruits natin at nakita ni Lord first fruits yun, nakikita niya yun with favor. So yung issue pala ng Genesis 4 ay patungkol sa first fruits. Hindi dahil nag-offer siya. Amen? So malinaw po ba yun? That's an issue of first fruit. Pangalawa, the city of Jericho as first fruits. Familiar po ba kayo sa city of Jericho?
or yung wall of Jericho. Tama ba? Anong nangyari, nung sila ipapasok sa promised land, merong isang city, ang pangalan Jericho, na, di ba, dito, hindi sila makakapasok kasi merong malaking wall. So, sabi ni Lord, gantong gawin nyo, ikutan nyo siya. At sa pinakalas na araw, sumigaw kayo. And the wall of Jericho was destroyed. So, the city of Jericho po, pero alam nyo ba, did you know that the city of Jericho was the first city to be conquered by the Israelites nung pumasok sa promised land. Unang city na papasukin nila. And so Joshua was instructed by the Lord before the conquest the following instruction. Ano instruction ni Lord? Tingnan mo, basahin natin. Next, sabi diyan, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute. Si Rahab po, ang ganda rin ng story nito. No, si Rahab na tumulong sa mga spy. Okay? And all who are with her in her house shall be spared. So lahat papatayin, lahat sisirain, lahat naman ng kayamanan. At sige, papakita natin. Actually, the spies we sent. Next. But keep away from the devoted things. So lahat ng mga bagay pala, devoted yun kay Lord. So that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble in it. Last verse. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. Sabi niya, wala kayong kukuning kayamanan. Lahat yun, lalagay sa treasury ng temple. Okay po ba yun? So, para mas maintindihan nyo sa Tagalog, gantong sabi niya, Joshua, pagpasok nyo sa Jericho, yan ang unang-unang syudad. Akin yan. Okay ba yun? Wala kayong gagalawin. Ang spare nyo lang si Rahab, the rest akin, ibigay sa treasury ko. Okay? Tama ba? Kaya nga sabi ni Joshua sa Joshua 6:26, at that time Joshua pronounced this solemn oath, cursed before the Lord is the one who undertakes to rebuild this city, Jericho, at the cost of his firstborn, another firstborn son, he will lay its foundation. At the cost of his youngest, he will set up its gates. So after ng Jericho, ang ganda, palakpakan tayo sa palakpakan naman natin si Lord sa ginawa ni Lord sa Jericho. So nakakamangha, tama ba? Grabe, first victory, first city, talagang bumagsak ang Jericho. Pagkatapos ng city of Jericho, meron silang na-encounter ulit na city, ang pangalan ay City of Ai. Okay? At ang City of Ai ay maliit na syudad, pero tinalo sila. Malaking-malaki ang Israel compare of Ai, pero tinalo sila ng City of Ai. So ang nangyari ngayon, ito na, lumapit si Joshua kay Lord. Joshua 7:13, sabi niya, go consecrate the people, tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow, for this is what the Lord, the God of Israel says. These are devoted things among you. Israel, you cannot stand against your enemies until you remove them. So para mas maintindihan sa Tagalog, sabi niya, usap tayo bukas. Tatanong ngayon si Lord, bakit ganun? Ang ganda nung ginawa mo sa bakit ito? Hindi na matalo-talong lit-lit na city. Sabi ni Lord, usap tayo bukas. Sa akin, bakit? Kasi may mga devoted things na nasa inyo na para sa akin, kaya hindi kayo mananalo sa kalaban nyo. So hinanap na ngayon ni Joshua, clan by clan. Lord, sino ba to? At sa verse 21, nakita nila kay Achan. Sa mga Achan. Lumalabas na kinuha ni Achan kasama ng kanyang pamilya yung ilang property ng Jericho. Ibig sabihin, yun ay intended para sa treasure ni Lord pero ninakaw niya. So alam niyo po nangyari? Alam po yung anong nangyari? Binato si Achan at sinunog ng Panginoon. So sana hindi natin maging katulad si Achan, tama ba? Ano yun? Hindi, Achan yan eh. Hindi, Lord, Achan to eh. Wala pa sa Bible yon, pero minsan ganun tayo, hindi, Lord, Achan to, Achan. Mahirap yung ganyan eh, di ba? So the principle there is this. Tingnan mo sa katabi mo, huwag kang Achan Problema sa'yo, iyo lahat eh, di ba? So anong prinsipyo doon? Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin ng first fruit kay Lord yon.
Sabi ni Lord, nak, wag mong gagalawin yan. Pag ginalaw mo yan, manda ka sa akin. Pero pag hindi mo yung ginalaw at binigay mo kay Lord, in-offer natin sa Panginoon, this year 2024, listen to this, marami kang battles to face, pero dahil lang first fruit ka, makakasiguro kang babanggainitin ni Lord at ipapanalo ang bawat laban mo. Grabe naman yan, Lord. Sinabi ko, haharapin ni Lord. Hindi mo yung haharapin ni Lord. And God will give you victory. Anyway, palakpakan naman natin si Rochelle pala, no? Nandito siya si Rochelle. Oo. Bagong ano po yan, bagong registered architect natin dito sa church. Siya po ang nasa likod ng design itong church natin. At I pray in the future sila mga magpapatayo ng churches natin. Amen? Naalala ko lang, share ko lang ng konti. Ito po si Rochelle lang, kaya nakaka-amaze yung pagkapasa niya. Kasi nagpaalam yun sa akin, Pas, hindi muna ako magsuserve sa church kasi reviewing ako, ganito. O sige, so no problem, sabi ko. So, I think 1 week, 2 weeks, ginawa po niya. Tapos nag-chat ulit sa akin, Pas, babalik po ako sa church, hindi ko po kaya, hindi mag-serve kay Lord. Para ang lungkot ng buhay. So habang nagre-review, habang ginagawa niya yung pag-aaral, nagsuserve kay Lord Sabado, Linggo. Di pala, Linggo lang pala madalas, di ba? Pero nakikita niyo po siya dito, pero magugulat ka na lang. Kaya nga mas nakaka-amaze yung ganun, di ba? Amen? So, Rochelle, hindi kayang baguhin, ito palang ganda, hindi kayang baguhin ng positive thinking ang reality. Hindi, positive thinking lang yan, lalagpasan din natin, hindi po. Pero po, pwede mong harapin sa pamamagitan ng first fruits. So, sinong matatakot ngayon sa future, knowing that magbibigay tayo ng first fruits natin? Pangatlo, okay, Abraham over Isaac to God. Sino po kilala si Abraham? So, tanong ko, bakit sinabi ni Lord kay Abraham ay offer ang kanyang anak? Ito ba ay dahil para i-test siya kung mahal siya o hindi? It was never a testing pala, but it was again an issue about first fruit. Kasi the offering of Isaac is to fulfill the principle again of the first fruits. So makikita natin Genesis 22 verse 2, and God said, take your son, at malinaw, anong sabi doon? Your only son, whom you love. So first fruit na naman pala si Isaac. And go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Di ba may pangako si Lord kay Abraham? Ano sabi ni Lord kay Abraham? You will be a father of many nations. Magiging ama ka ng maraming bansa. Pero nung binigay yung isang anak, kinukuha ngayon yung nag-iisang anak. Kaya magugulat po kayo, bilang firstborn, yun nga, kailangan i-offer sa Diyos dahil ito ay magbibring ng nation of multitudes. Kaya magugulat po kayo, kay afternoon kasi, di ba, si Isaac, nagkaroon siya ng mga anak, tama ba? Sina Jacob, ganyan. Kaya pala magugulat po kayo, banal ang bansang Israel. Kasi inalay si Isaac bilang first fruits. Kaya sabi ni Lord, lahat ng gagalaw sa bansang Israel, kalaban nila ako. Hindi nyo ba napansin ngayon? Ang Israel po ay pinapalibutan ng Muslim countries. For how many years, ilang beses ginigera yan, pero hindi nila magera-gera. Bakit? Kasi banal ang Israel. Amen? Imagine mo na lang ng first fruit ka. Sabi ni Lord, wag yung gagalawin to. Pag ginalaw nyo to, akong kalaban nyo. At itong matindi, he was offered at Mount Moriah. Tama ba? Pero hindi naman talaga na-offer. Kasi nagbigay si Lord ng lamb. Tama ba? At alam nyo ba that the same spot 100 years ago, okay, is the same spot where Jesus was offered as the Savior of the world. Ang Mount Moriah pala is the same spot, is the same mountain Jesus Christ was offered and died for this world, for us. So magugulat ka, na ang kamatayan pala ni Christ is also about first fruits. So Jesus Christ's death pala is about first fruits. So New Testament na tayo ngayon. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His, eto na naman yung one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have.
So magugulat ka, yung sikat na John 3:16 pala, ay related na naman sa first fruits. Tingnan nyo anong first fruits? First fruit is anticipation, tama ba? Alam mo, magugulat po kayo, dahil nag-first fruit ang Diyos. Listen nag-first fruit ang Diyos, save ang tao, tama ba? Naligtas ang tao. At merong anticipation na naman ng bright future. Sabi niya, anak, bright yung future natin. Bakit? Kasi nag-first fruit ako, kaya meron kang eternal life. Yun yung sinasabi, mag-anticipate ka ng better at bright future kasi nag-first fruit. Imagine mo, si God pala nag-first fruit din. At ang first fruit niya si Jesus. So Jesus died, hindi bilang offering, no. Jesus Christ died as first fruits. Ang malala dito, hindi lang siya namatay as first fruit, pero nag-resurrect na naman siya as first fruit. Gusto niyo malaman bakit nangyari yon? Okay lang kayo? Pero naiintindihan po natin. 1 Corinthians 15:20, ang ganda ng sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Actually, tawag po sa atin, born again. We were born again in the Spirit. Ang unang born again man pala si Jesus Christ. Siya ang unang ipinanganak muli. Tawag sa kanya, firstborn. At dahil siya ay first, nagets ninyo, nung pinanganak siyang muli, nung nabuhay siya muli, firstborn na naman siya. Bakit nag-resurrect si Christ? Kasi first fruit siya. Anong araw nag-resurrect si Christ? And it is the feast of the first fruits. So magugulat na lang po kayo that this verse pala covered the Passover feast and the first fruits. Grabe. So lumalabas that Christ died as Passover lamb. Tama ba? Kasi ganun nangyari. In-offer siya as the Passover lamb, and Christ was resurrected as first fruits of those who have fallen asleep. So magugulat ka ngayon na ang first fruit pala, hindi lang pera-pera. Hindi lang pagbibigay, hindi pala. Ang prinsipyo pala ng first fruits, dito pala umiikot ang theology ng Bible. Ganyan pala ka-importante sa Diyos ang first fruits. First fruits is not just about money. Come on! Pero tungkol pala ito sa kamangha-manghang doktrina ng Panginoong Hesus na siya mismo ang Passover Lamb, namatay bilang first fruits at nabuhay bilang first fruits. Kaya magugulat tayo sa 2 Thessalonians 2:13. Ito ang sabi, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as to be saved. The sanctifying work of the Spirit and true belief in the truth. Alam mo bakit ka love ni Lord? Kasi first fruit ka. You are His first fruits in line with the first fruits. So sina Abraham, Isaac, Jacob, lahat tayo nakalinya po sa kanila eh. Amen? So lahat ngayon ay nang tatanggap kay Jesus Christ ay first fruits. At since first fruit ka, anong sinasabi natin? Anong gagawin mo? Simple lang, ialay mo sarili mo bilang first fruits. Di ba ang first fruit hindi sa'yo? Okay? Kasama ng first fruits mo, ikaw kasama ng unang sahod, unang tanggap, unang pagpapala sa buwan ng taon. Kaya magugulat ka, I'm almost done, yung kapatid ni Christ, which is si James, sumulat ng isang letter sa James 1:8. Ito ang sabi niya, He chose to give us birth to the word of truth, that we might be kind of first fruits of all He created. Namamangha po ba kayo sa creation ni Lord? Nakakamangha ang langit, nakakamangha ang stars, ang universe, tama ba? Pero nakakapangha tong revelation na to. Tayo sa akin, bakit? Alam nyo ba na ang magagandang planet, magagandang bituin, magagandang likha sa mundo, hindi yun first fruit ni Lord? Alam mo kung sino ang first fruit ni Lord?
Ang first fruit pala ni Lord sa lahat ng kanyang creation ay ang lahat ng taong tumanggap kay Jesus Christ. Palakpakan mo naman si Lord doon. Ibig sabihin, sinasabi ni Lord ngayon, nak, akin ka. Kaya pala, pilit kang umaalis kay Lord, pero pilit kang bumabalik kay Lord. Bakit? Kasi sabi ni Lord, nak, hindi ka magagalaw ng kaaway kasi akin ka. You are my first fruits. And because, yan nga, we are the first fruits of all creation. Walang kwenta pala yung mga yan eh. Sa halaga mo, walang kwenta yan sa halaga mo. At dahil first fruit tayo, are you excited? Maganda, picturean po ninyo to. At dahil tayo ay first fruits, we are the best. Sa lahat ng creation, we are the most. We are the subject matter. Lahat umiikot sa atin. We are the final, the latest, the termination, the ultimate, the premier, and the pioneer of all God's creation. Pagtatanungin mo si Lord, Lord, anong pinakamagandang creation mo? Sabi niya, Lord, tinatanong pa ba yan? Ikaw. Tingnan mo naman yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang premier creation ni Lord. Palakpakan mo naman si Lord sa katabi mo. Woo! Grabe naman yan. On my conclusion sa ating pong pagtatapos, sino po excited magbigay ng first fruits nila? Kay Lord. Nakaka-excite magbigay ng first fruits, di ba? Kasi Lord, this is our this is our love for you. Ito ang aming honoring for you. Pero okay lang ba bago natin ibigay ang first fruits natin? Okay lang ba ialay muna natin ang ating sarili bilang first fruits sa Lord? Lord, first fruit mo pala ako, Lord. So today, Lord, sa taong ito, Lord, ako ang unang-unang magko-commit sa iyo. I will commit my life to you, Lord. Lord, ako ang unang-unang mag-aalay ng buhay. Lord, ako ang unang-unang magsaserve. I want to serve you. Why? Because I am first fruits. Ako ang unang mag-aalay ng buhay sa iyo sa taong ito. Amen. Kasi ako ay first fruits mo. Sa aking pong pagtatapos, on my last verse, sa Revelations 14 verse 4, pinaka-last book of the Bible, ito ang sinabi ngayon ng Panginoon. Na sinabi niya kay John, sabi niya, these are those who did not defile themselves with woman, for they remain virgins. They follow the Lamb wherever He goes. They were purchased from among mankind and offered as first fruits to God and the Lamb. Ibig sabihin, we are saved to be the first fruits to be offered to God. Tayo pala'y niligtas ng Panginoon para i-offer sa Panginoon bilang first fruits niya. And bilang first fruits, anong sabi doon? You are supposed to be clean. Nak, kung ano nang ginagawa mo, akin ka. Magpakalinis ka, anak. No defilement. Remain pure. Kasi yung first fruit kay Lord lang eh. As first fruits, you must be followers of Christ. We must be disciples of Christ. Pastor, gusto ko maging first fruits ni Lord. Alam mo gagawin natin? Be a follower of Christ. We must be disciples of Christ. Dapat faithful. Dapat committed. Dapat loyal kay Christ. Amen? And higit sa lahat, as first fruits, you are exclusive to Christ. Kapatid, you are for God's use only. Walk as first fruits and remain as first fruits. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa aking pagpatapos po, pwede ba tayong tumayong lahat? Let's all stand up. So ang first fruit po pala is more than giving our first sweldo. Unang sahod, unang giving of our first tanggap sa first month of the year. First fruit is more than tithing, more than giving our first allowance. But first fruit is about you. You are first fruits. And living and walking as first fruits
dedicated only to God. Pwede ba? Huwag mo nating iyabang yung daladala natin kay Lord. Lord, may daladala ako dito. Offer ko sa'yo. Hindi. Sabi ni Lord, na gusto ko, offer mo muna yung buhay mo. Kasi first fruit kita. Amen ba yun? Amen. Can we just pray for a moment? Let's just close our eyes. Alam niyo po, sa totoo lang, sobrang maselan ang topic ng first fruits. Maraming ayaw sundin ng first fruits. Maraming may negative thinking about first fruits. But you know what? Mahihirapan ka talagang magbigay ng first fruits kung ikaw mismo hindi ka first fruits. Pag hindi mo naintindihan yung sarili mo, first fruit kay Lord. Pag yung sarili mo hindi mo na-i-offer kay Lord, hindi ka naging loyal kay Lord, you can't give your first fruits. Huwag sana tayong maging katulad ni Cain. Yung offer may effort pero hindi tinanggap dahil hindi first fruit. Hindi exclusive, tira-tira o kaya sobra-sobra yung offering. Pwede ba? This year, yung buhay mo, huwag mong bigay yung tira-tira kay Lord. Lord, di ko bibigay yung tira-tira. Lord, di ko bibigay yung sobra-sobra ko lang, Lord, na oras. Lord, I will make myself exclusive to you. Lord, this year, I will serve you. This year, I will give my life to you. I will offer my lives to you, Lord, because I am your first fruits. Pwede ba mas maiksing panalangin lang? Can you just pray a simple prayer? Sabihin mo kay Lord, Lord, I am your first fruits. I am exclusive to you. And this year, I'll offer my life to you. I will serve you. Hindi yung tira-tira, hindi sobra-sobra, pero yung the best. I am your first fruits. And I am exclusive to you, Lord. In Jesus' name. Church, stop living for yourself. Amen? You are intended to be first fruits. You are designed to live for God and to live for others. So today, let's decide, Lord, mag-aalay ako sa iyo ngayon today. Ako bilang first fruits, dala-dala ang first fruits ko. Kasi ako ay first fruits mo. Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. Come on. Let's pray. Can we just sing one song? Just offering our lives to the Lord. Pwede ba yung Lord, I offer my life to you. Kaya ba yun? Lord, I offer my life. Ganda yung chords yun. Yung chords okay na din. Sige. Okay lang ba? I-offer natin yung buhay natin kay Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you, come on. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you. Every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, pwede ba taas natin ang ating mga dalawang kamay? Come on, let's sing a song. Let's sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sige, offer mo yung buhay mo kay Lord. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm away. Lord, have your way for the last time. For the last time, sing it to God from your heart. Lord, I give you my heart. Wow, come on. I give you my soul. Yes, Lord, yes, Lord. I live for you alone. Every breath that I take.
moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Sing me for the last time. Lord, have your way. Yes, Lord, I give you my soul. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in us today. Kasabay ng pag-offer namin ng first fruit namin at ang aming sarili bilang first fruits. We believe, Lord, we anticipate at nakakakita kami ng bright future, Lord, sa bawat isa na nandito na nagsuko ng kanilang buhay bilang first fruits, Panginoon. Kapatid, your future is secured. Maghanda ka, prepare yourself, kasi may magandang gagawin si Lord sa bukas. Thank you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak po sa Panginoon.